Pakinggan nyo mga kababayan. Usapan ngayon ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Ayan na. Pero para sa mga kalyado ng bise, hindi kapani-paniwala si Madriaga. Ayan Yan na. ang agenda report ni Elijah Bonzo. Sabi ng mga kaalyado ni Sara, hindi daw kapani-paniwala ang mga sinabi ni Madriaga. Pag yan ay inimbestigahan at nagmamatch lahat ng sinasabi ni Madriaga, at take note mga kababayan, yan ay sinabi ni Madriaga, yung mga ebidensya ng CCTV niyan, ibig sabihin, kanya-kanya na silang pabura niyan. Ang problema lang, paano ninyo ipabura ang CCTV sa Mega Mall? Ang Mega Mall, hindi nyo basta-bastang malapitan yan at ipabura ang CCTV. Pangalawa, paano ninyo ipabura ang CCTV sa LTO camera sa highway na pumasok sa Muntinlupa sa Katarungan Village, itong si Madriaga na may hatid na 1 billion sa utos ni Digong? Paano ninyo ipabura ang CCTV sa Comedy Bar sa Quezon City kung hindi naman basta-bastang pumayag ang may-ari ng Comedy Bar? Nako po mga kababayan. At pwede pang magsampa ang may-ari ng Comedy Bar na ginawa ninyong abutan ang negosyo niya. Nako, eto pa, continue. Hindi daw kapani-paniwala mga kababayan. La Checa, Monsayak, Roque, Sara. Ang sinabi ni Ng bise, hindi kapani-paniwala si Madriaga. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo. So ano po ibig sabihin nito? Naku, talaga pong hindi sila titigil hanggang hindi tuluyang mawarak ang imahe at manahimik ka, Roque. ni Sara. Pero nagkamali lang sila. Ang ginamit nila ay hindi kapani-paniwalang tao. Pare-parehas pinalagaan ni na AFP Colonel Raymond Lechica, Attorney Raymond Monsayak at Duterte Ali Harry Roque ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Wala raw silang naging ugnayan o transaksyon kay Madriaga, ang nagpakilala bilang dati umanong bagman ni VP Sara. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Madriaga na suportado umano ng mga pugo at drug lords ang political campaign malalaman ng naman ISIL. natin yan Kasalukuyang nakakulong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnapping. At kamakailan ay may dumadalaw raw sa kanya na tauhan umano ng VP, dahilan para mapilitan siyang kumanta. Itong impormasyon na siya daw ay aid, ex-aid ni VP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi ayan si Harry Roque, ang sabi niya, ex-aid daw ni Sara, or sa madaling salita, dating security ni Sara. Kasinungalingan daw. E paano kung lalabas nga doon sa record ni Sara na naging security si Madriaga? Ayan Roque, panindigan mo yan. Sa bagay, wala ka naman paninindigan, di ka nga umuwi Paano ngayon mga kababayan kung sa picture pa lang magkasama sila? Sa record pa lang, si Madriaga ay galing sa NBI, galing kay Sara, galing sa, ano ba yun, may mga intelligence, ano pa nga siya background na pinagtatrabahuan Alam mo Harry Roque, wala nang maniniwala sa'yo. Maniwala lang ako sa'yo Roque kung papayat ka at umuwi ka ng Pilipinas. Diyos ko. Sabihin mo kasinungalingan na hindi siya personal aid ni Sara. Putang ina mo. Inanggaling na nga si Madriaga doon. Impormasyon na siya daw ay aid, ex-aid ni VP Sara ay kasinungalingan po yan. Ayan na naman. Hindi po siya kakilala ni VP Sara. Ang aking pagkakaalam, hindi daw siya kakilala ni Sara. Putang ina mo, Harry Roque. Bakit siya pinuntahan ni Sara sa BGMP? Ayan na naman tayo. Harry Roque. Ayan na, tanggi mo pa. Utot mo, Roque. Maniwala lang ako sa'yo. Kung uuwi ka ng Pilipinas. Hindi kilala ni Sara. Pero nagbalik-balik si Sara 2 beses dun sa loob. Putang ina mo, 10 oras ng gabi. Hindi ka kilala ni Sara. Putang ina mo, Roque, kaya nga hindi ka nananalo, putang ina ka itong impormasyon na siya daw ay aid, ex-aid ni VP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni VP Sara. Ang aking pagkakaalam, at pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng
grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni BP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Dati nang Ano daw? Nagpa-blatter si Sara at nagpa-blatter ka din? Kasi binantaan ang buhay mo? Tapos samantalang siya ang nakakulong, paano siya magbanta sa inyo? Putang ina nyo. Diba? Continue. Pawakan ni Roque ang kaso ni Madriaga at sa panahong yun ay ibinalik daw ng mga pulis ang security ni Roque na natanggal matapos nitong matalo noong 2022 elections. Ang dahilan, delikado raw ang grupong kinabibilangan ni Madriaga. Sa isang statement, giit ni Atty. Monsayak na dating spokesperson ni VP Sara, polluted source si Madriaga. Ang interaction daw nito sa grupong ISIP na binuo ni Madriaga ay limitado lang sa isang attorney Ryan Kilala. Ang tanong, nasaan yung blatter? Colonel Lachica na dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na lahat ng mga ginagawa niya sa AFP ay naayon sa utos ng may otoridad at may prosesong hindi naiimpluwensyahan ng kahit na sinong individual kagaya ni Madriaga. Alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan ay dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapani-paniwala. Kung ikaw naman ay nakakulong ngayon para sa 2 counts of kidnapping for ransom. Ngayon Roque, ibalik ko sa'yo yung sinabi mo. Ang sabi niya, dapat daw kung may maglabas ng ganyang issue, ay dapat sagaling sa taong kapani-paniwala. Paano daw paniwalaan ang nakakulong ngayon? Tanong ko Roque, paano ka rin namin papaniwalaan? Ipuganti ka nga. Di ba? Paano kami maniniwala kung ikaw nga mismo hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo at nagtatago ka? Sige nga. Kung question mo ang kredibilidad ni Madriaga na paano paniwalaan inakakulong, ikaw, paano ka namin paniwalaan? Ipuganti ka. Sige nga. Tell it to the Marines. Harry Roque, paano mo sabihin na ikaw kailangan paniwalaan, ikaw kailangan ang sundin, kung ikaw nga mismo lumabag ka sa batas at nagtatago ka sa batas? Sige nga, Harry Roque. Minsan, ikaw ay nakonvict na for kidnapping with ransom din. At kinasuhan pa ni Chawit Singson ng extortion. Bakit naman yung paniniwalaan? Bakit daw paniniwalaan? Minsan ang nakonvict at nakakulong. Ikaw, paano ka namin papaniwalaan na isa ka nga rin pugante at nagtatago at tinakbuhan mo yung kaso mo sa Pilipinas? Sige nga, between two of you, saan kami maniniwala? Maniniwala kami sa investigasyon kung may resulta na. Pero sa kwento mo lang at kwento ni Madriaga, sa ngayon floating pa. Kasi balay namin, baka drama nyo lang yan para mag-ingay ang pangalan ni Sara. Do you think naniniwala na kami dyan sa binulgar ni Madriaga? No. Hanggat walang investigasyon, hanggat walang resulta ang investigasyon, di kami maniniwala. Kasi may possibility na si Madriaga, pwede niyang sabihin ganyan, wala namang mawawala sa kanya kasi nakakulong na siya. Malay natin, pinaingay lang ni Madriaga ang pangalan ni Sara para tumakbo sa 2028. Kasi bakit? Either good and bad comment is part of publicity. Hanggat walang ebidensya, hanggat walang investigasyon o resulta ng investigasyon, hindi kami naniniwala kay Madriaga. Yun. Kaya between you and Madriaga, Harry Roque, wala kaming pinapaniwalaan sa inyong dalawa. Ganun lang yun kasimple. Bakit nga naman kami maniniwala sa nakakulong at bakit namin papaniwalaan? Diba? Na wala pa namang pinatunayan. O bakit? Nag-imbestiga na ba ang ombudsman? May resulta na ba sa investigasyon? Pwedeng mangyari dyan. Kinausap ni Sara si Madriaga para mag-ingay. Para for what? Para yung pangalan niya iingay. Diba? Kasi either good and bad is part of publicity. Ngayon, mangyari kanyan. Nag-file ng kaso si Madriaga. Tapos pagdating doon, nanalo si Sara kasi hindi totoo. Di ngayon, babango ang pangalan ni Sara. Putang ina, sinong niloloko ninyo? Yeah? At bakit ngayon lang nagaganyan si Madriaga? Bakit hindi noon? Katagal-tagal na niyang nakakulong. Sige nga, pwede yang gawin ni Sara na utusan si Madriagang siraan siya. Tapos ngayon, sa mga ebidensya, wala doon ni isa ang nagdugma, panalo si Sara, bango ang pangalan niya. Hindi kami pinanganak kahapon, Roque. Mautak kami. Yeah. Do you think na kakagatin namin yan?
Hindi kami kumakagat dyan. Hindi kami kakagat dyan sa mga binulgar at affidavit ni Madriaga. Kakagat lang kami dyan kung isa sa mga sinabi ni Madriaga ay nag-match sa investigasyon ng ombudsman. Hanggat walang investigasyon, hanggat walang ebidensya, hindi kami kakagat dyan. Bakit? Kasi may possibility na inutusan ni Sara yan si Madriaga, sige siraan mo ko, sabihin mo ganito, ganyan. Tapos pag-check doon, pag-check ng ombudsman, pag-imbestiga ng ombudsman, hindi nag-match ang sinabi ni Madriaga, panalo si Sara. Sa 2028, alam na. Tapos sinong pagbintangan? Marcos administration. Tao niya yan eh. Di ba? Tao ni Sara yan. May possibility na inutusan lang ni Sara yan na siraan siya. Para pagdating, kasi si Madriaga nakakulong na eh. Malay natin, pumunta yan doon, pinangakuan. Hayaan mo, siraan mo ko ngayon. Diba? Tapos, pagka nagkamali ka, kasi ganito ang sabihin mo, hinatid mo sa ganito, bagman kita. Tapos, ang nangyari, hindi nagmatch yung mga sinasabi, makulong ka. Kasi sa 2028, pag naging presidente ako, palalayain kita. Putang ina. Planado yan. Diba? Akala nyo kay Kentolog? Pwedeng sabihin nila yan na papasakayin ni Madriaga yung mga loyalista. Pero hindi alam nila na si Madriaga at si Sara, trabaho planado nila yan. Kasi ang mangyari, ito, bago pasabog ito, pek. Sabi ni Madriaga, siya daw ang bagman, naghatid kay ganito, naghatid kay ganyan. Di ba? Hinatid daw dito sa Mega Mall, hinatid sa Muntinlupa, hinatid doon sa office sa garahe ng ombudsman, hinatid doon sa comedy bar sa Quezon City. Tapos, bakit niya hinatid doon? Anong connection? Ngayon, kinasuhan niya si Sara. Magkakaso daw siya next week. Paano kung hindi nagtugma ang investigasyon ng ombudsman? Panalo si Sara. So, ang sasabihin agad ng kampo ni Sara, siniraan lang ako, hindi totoo yan. Malinis si Inday, 2028 President. Di pasok na pasok. Ginawa na ni Saldico yan. Pumalpak. Ginawa na ni Gutesa yan. Pumalpak. Di ba? Malay natin planting of lang yan. Di ba? Planting of whatsoever lang yan. Tapos na si Saldico, epic eh. Do you think kakagatin namin yan? Kakagatin ng kakamping yan? Kakagatin yan ng loyalista? Di sana yan yung ginamit ngayon, yung mga nagpa-file ng plunder kay Sara sa ombudsman, yung mga affidavit ni Madriaga. Ang problema, bakit hindi nila kinagat? Kasi balay natin, tauhan ni Sara yan eh. Ang kriminal, kahit balatan mo yan, kriminal pa rin. Diba? Pakawala rin ni Sara yan. Si Saldico nga eh, kung ano-ano sinasabi. Bakit? Malay natin pinangakuan ni Sara yun, sige siraan mo si Marcos, sige diin mo si Marcos, kahit wanted ka ngayon, kahit puganti ka ngayon, pag nanalo ako pagka-presidente, bigyan kita ng pardon, bigyan kita ng amnesty, lalaya ka rin. Magtago ka lang dyan sa Europe, sa Portugal, sa Spain, kung saan. Pag naging presidente ako 2028, uwi ka rin dito. Alam na namin yan. Harry Roque, don't me, don't us. Wag ako, wag kami. Hindi kami pinanganak ng kahapon. Kakagat lang kami dyan kay Madriaga kung ang investigasyon ng ombudsman ay nagmatch sa mga kwento niya at sinabi niya sa affidavit. Kung hindi nagmamatch ang mga sinasabi niya, tapos natalo siya at nanalo si Sara, babango ang pangalan ni Sara sa 2028. Diba? Tigilan nyo nga ako. Diba? Ang gulungan ng sabi niya, bakit mo ihatid doon sa yung confidential fund ni Sara, bakit mo ihatid sa comedy bar? So, sino yung hahatiran mo? Anong lusot nun? Bakit mo ihahatid
sa Mega Mall. Anong lusot nun? O bakit mo ihatid sa office? Doon sa garahe ng Office of the Ombudsman. Anong connect nun sa confidential fund na yun? Yun bang mga hinatira ng confidential fund? Yun ba mga IT? Diba? Drama nyo lang yan. Kayo lang din kumakagat niyan. Hindi kami. Siyempre, nagko-content ako niyan kasi vlog yan eh. Kita ako dyan eh. Diba? Pero hindi kami kumakagat. Kasi hindi kami tanga. Hindi kami DDS. Alam nyo, sa larong chess, sa larong chess, may ganyan. Iurong mo, pwede kang bumawi. Itulak mo, pwede mong i-check. Diba? Ganun yan. Tigilan nyo nga kami. Ganun dapat mag-isip ang totoong loyalista. Harry Roque, tigil-tigilan mo yan. Yung sinasabi mong, bakit mo paniwalaan ang nakakulong? Hindi kami naniniwala dyan, Roque. Kasi bakit? Tao ni Sara yan. Ang kriminal, pag balatan mo yan, kriminal pa rin yan. Diba? Sasabihin nyo ngayon, mananabla si Madriaga. Saan ka nakakita ng kidnapper na may piyansa? Wala naman talaga yan. Forever na yan siya dyan. Maliban na lang kung iurong yung kaso. Tigil-tigilan nyo nga ako. Ba't siya pinupuntahan doon ni Sara? Pinuntahan siya ni Sara, tapos bigla siyang ganyan, mag-file ng affidavit. Umalay ba natin, inutusan siya ni Sara, sige, siraan mo ko. Pagka naging presidente ako at bumango ang pangalan ko. Kahit sabihin, ikulong ka dyan, madiin ka dyan. Pag nagpresidente ako, pwede naman kitang palayaing palihim. Hindi naman alam ng media na yan. Hindi naman alam ng yan. Di ba? Hindi naman alam ng taong bayan yan, kaya hindi ka naman artista na araw-araw may update ka, vlogger ka ba? Nakakulong ka lang naman dyan. Ano bang sabi ng abogado ni Madriaga? Nagtatampo lang si Madriaga kay Sara. So ibig sabihin, plano nila yan. Luso, tigilan nyo kami. Plano nila yan. Huwag kayo magpaniwala dyan, mga kababayan. Plano nila yan. Pag kinagat ng loyalista at kakamping yan, syempre, maniniwala tayo, galing, ebidensya ni Madriaga. Pagdating sa ombudsman yan, pag-imbestiga, hindi accurate yung mga sinasabi niya, di panalo si Sara ngayon. Di nga nga tayong lahat, napakagat kayo, no? Di ba? Napasama kayo. Mark my word, mga kababayan. Mark my word. Yang Madriaga na yan, tanim lang yan. Yeah.